Teka Moment. Kung natatandaan natin last year, no, actually ginanap ngayon, yung kahapon pala, actually ginanap kahapon itong pagtatapos na tinaguri ang 21 days ng Zamboanga Siege, kung saan bumisita po ang importanteng tao na si Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin, kasama na rin po si DILG Secretary Manuel Rojas. Dito po nagkaroon ng programa kung saan Audrey Carla at Jules, parte po dito ng programa nila ay nagtaas sila ng malaking bandila dito mismo sa lungsod ng City Hall ng Zamboanga, kung saan kung matatandaan natin yung target ng mga MNLF or Moro National Liberation Front, Miswari faction last year ay ang target po nila yung bandila. So dito nagkaroon din po part po ng programa yung wreath laying para po sa 38 fallen heroes, kabilang na po dyan 20 na sundalo, 5 from PNP at 13 na mga sibilyan. Nagkaroon din po ng awarding kung saan yung mga tropa po ng PNP at Armed Forces of the Philippines ay inawardan dahil sa kanilang katapangan. Inawardan din po ang Red Cross Zamboanga City Chapter, Department of Social Welfare and Development, International Organization and Migration. Kung matatandaan natin, ito pong pagsasagawa o yung tinaguri ang 21 Days of Zamboanga Siege, hindi po ito binabalikan or sinasariwa para maalala po natin yung mga negative na nangyari at yung mga namatay o yung mga talagang gulo dito sa Zamboanga City. Ito po ay sinasariwa para po maipakita sa lahat na matatag po ang Zamboanga, matatag po ang mga Zamboangenyo, pinapakita rin po dito yung tatag, lakas, pagtutulungan at pagmamahalan ng mga bawat Pilipino. Dito rin po ay pinakita, one flag, one nation, one Zamboanga. So, we are, hindi lang tayo mag-focus dun sa negative side nito, nag-focus tayo dun sa positive na nakita natin kung paano nag-unite at yung harmony ng bawat Pilipino during the Zamboanga Siege. Alam mo, ang hiling lang natin dyan, dahil bukod nga sa isang taon na yung nakalipas at hindi pa rin nahuhuli si dating MNLF Chairman Nur Miswari, sana mapanagot sa batas yung mga talagang nasa likod ng pagsugod na ito. At bukod dyan, yung mga evacuees na yan, alam nyo ba na libu-libong evacuees pa rin ang nananatili sa ibang evacuation centers dyan? Dahil nasira yung bahay nila. Di ba yun yung mga pinagbabaril, nasunog? At saka sana talaga mahanap na at matugunan at may mga follow-up tayong investigation patungkol dito sa Zamboanga Siege. Pero yun na nga kanina nabanggit ko, let's just focus dun sa positive side. Okay, so next naman natin ang Teka Moment, international news naman tayo dahil kamakailan naman naging laman ng social media yung mga larawan ng malawakang protesta dyan sa may Hong Kong. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, walang nasaktan ng mga Pilipino dito sa Hong Kong protest. So good news yan. Ayon pa sa iba't ibang reports na wala nga raw na nakarating na iba't ibang mga, kasi malaking yung protest. So magandang balita to na walang mga Filipino na nadamay, na nasaktan kasi yung naging way ng pag-disperse ng mga police doon ay gumamit sila ng mga tear gas and other mechanisms. So, ang hangarin kasi ng DFA na ang pagpapahayag ng dalawang panig maidaan sa peaceful na process. Kasi meron silang iba't ibang mga factions dito. Well, basically, dalawa lang naman, yung mga pro-democracy, pati na rin yung, syempre, yung the other side. So, yung malawakang protesta dito ay dinaluhan ng libu-libong mga pro-democracy protesters at ito ay ginanap sa busy highway na malapit sa government offices. Nag-imit siya ito ng pagde-decide kasi ng China na pagdating daw ng 2017 elections na limited lamang yung mga political reforms na pwedeng gawin dito sa semi-autonomous city which is Hong Kong. Hinikayat naman ng Philippine Consulate General dyan sa may Hong Kong ang 185,000 na mga Pilipino sa Hong Kong na kung hanggat maaari umiwas na muna doon sa mga protesta, sa mga demonstrasyon, lalo na doon sa Causeway Bay, sa Wan Chai Nightlife District, gayon na rin sa Mongkok, sa may Kowloon Peninsula. Ayon sa mga reports, 200 bus routes ang na-i-cancela o na-redirect dahil maraming mga kalsada ang naisara. Gayon na rin yung pagdi-disperse kasi sa mga protesters. Sinabi nga ng anti-riot police na patuloy na gumamit nga sila doon ng mga tear gas. So yun yung so, Jules, kailan pa ito nagsimula? Gano'n nakatagal yung protesta? Last week lang din ata kasi bago lang din yung decision ng China. Pero for the past months, nakikita natin na may mga usbong-usbong din ng mga protesta dyan sa may China. So as of now, 185,000 daw yung bilang ng mga Pilipino and good news yun na wala namang mga nasaktan. At wag na sana makisali dahil issue ng lugar nila yan. At sila dyan ay para magtrabaho. Yes. Pero
185,000 Filipinos. Oo, Ang liit ng Hong Kong. Di ba? Ang dami ah. Dami nun. Kasi lapit lang din sa atin. Ang lapit lang din sa atin. At saka marami tayong mga kababayan dyan. Siguro na way of support tatrabaho. nila yon dun sa mga kasamahan nila. Pero in some way, no, parang nakikita natin na talagang buhay na buhay yung spirit of democracy dyan sa may Hong Kong. Kasi, syempre, somehow, yung iba rin naman gusto rin naman mag-independent. So, let's see kung ano yung mga developments dyan. Rainman, sana huwag nang masaktan yung mga protesters din dahil ang balita ko dyan, 10 kagad yun din nila sa hospitals right after mga few minutes ng pagsisimula ng protesta nila. At ang akin naman, teka moment ngayon, nangako po ang national government na tutulong sa mga evacuees dyan sa may Albay dahil nga po sa pag-aalburuto pa rin ng Bulkang Mayon. Nakataas pa rin po ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung saan mula sa 10,000 families na nasa evacuation centers, nadagdagan pa po ito ng 2,000 pamilya. So ngayon, sumatotal nasa 12,000 pamilya na po ang mga nasa evacuation centers kung saan yung iba ay nakakaranas po ng mga paghihirap, lalo na sa kakulangan sa tubig, gamot at palikuran. Alam nyo ba na ang isang palikuran dyan ay nag-accommodate ng 50 katao? Kaya ngayon, medyo hindi na rin kinakaya ng local government na kailangan na ng suporta ng national government. At nangako naman sa pamamagitan ni Presidential Spokesperson Edwin Lecerda, natutulong na rin po ang national government dyan sa mga evacuees sa may Albay. Alright, so sana mas maging maayos na maraming tumulong. Hindi lamang yung local government, kundi umaksyon na rin pati yung mga, pati tayo, in our own little way. Kung may mga maiko-contribute tayo, let's just research via social media kung paano sila mapapaabutan ng tulong. Kasi isipin mo sa isang evacuation center, magsasama-sama silang lahat. Tapos ilan lang, Audrey, yung palikuran, di ba? Yan ang isang mahirap dyan kasi dyan nagsisimula ang mga sakit. Alam nyo, kaya yung ibang mga kababayan natin dyan, napipilitang umuwi muna sa kanilang mga bahay. Which is hindi naman din safe. Hindi Kasi naman hindi safe. pa tayo talaga Hindi pa sigurado. pwede. Pero alam nyo, ang issue dito, kailangan long-term plan eh. Kailangan ba na tuwing nag-aalburuto ang Bulkang Mayon, kailangan i-evacuate lagi, gagastos na naman ng pamahalaan. Siguro dapat talagang hindi na patirahan yung mga nasa 6-kilometer danger zone at bigyan na sila ng relocation sites. That's right. Tama. Alright. Eh, sana rin din talaga may livelihood kasi doon dahil yung iba, bumabalik sila dahil nandun ang trabaho nila dahil mas malapit sila doon. So, yung maraming factors ang kailangan din i-consider. So, Yung mga pero sa sakahan, ngayon, ano? mas mag-focus tayo kung saan paano tayo makakatulong dyan sa mga taga-Albay. Okay? Okay, so ito naman, good news ang balita ko this morning dahil may enjoy na po ng mga consumers dahil magkakaroon po ng fuel price rollback. Kanina pong 12:01 a.m. Tuesday nag-anunsyo na po ang Petron at Shell, ito po yung mga malalaking oil companies na sila po ay mag-rollback ng 10 centavos sa gasolina at kerosene, 10 centavos per liter sa gasolina and kerosene, and 20 centavos naman po para po sa diesel. Sumunod na po ang Sea Oil sa pag-anunsyo din po ng kanilang price rollback. At sabi po nila yung mga iba pa pong oil companies ay mag-i-implement na rin po ng rollback this day, Tuesday. So, ano to, Carla? Today to effective? Yes, kanina pang 12:01 a.m. So, napakagandang Alright, so balita. magpagas na yung mga kailangan. 20 centavos sa diesel, yun lang ang Yes. bawas, at saka 10 centavos sa gas. Okay na rin yun. Okay na Pwede yun, yan. Audrey. Kesa Pwede wala. yan. Kesa Okay tumaas, na di ba? yun. So, magpa-full tank ka na, Jules. Okay, wala naman akong budget. Pero sa totoo lang, first time may nag-react Kunyari. yun. Kunwari lang. Kunyari nga, ito naman si Jules. Good news yan.